Marami pala akong pinagkaabalahan nung nakaraang week mga sangkay. Kasama na nga pala yung paghalo blocks nitong side na to. Yung ilalim kasi ng hagda na to, butas siya. Meron siyang awang na pinamamahayan ng mga insekto at ng mga parasites. Kaya ang gagawin natin, tatakpan natin siya. As much as possible, ayaw natin na merong mga madilim na sides na po pwedeng mapagtaguan ng mga insects gaya ng cockroach at saka mga daga. At bumili nga ako ng ilang pirasong hollow blocks lang, sapat dito para matakpan yung butas. Pero bago yon, dapat aalisin natin yung mga lumang kahoy kagaya nito. Medyo lumambot na kasi siya at meron na siyang anay. So we have to remove this. Huwag kayong mag-alala, madaling-madali lang talaga yung ganito. Para lang ako naglalaro actually. Ito nga yung libangan ko kapag ka nasa bahay. Oo mga sangkay, maganda na lang kasi maging busy ka kaysa naman sa kung ano-anong yung maiisip ko. Kapag wala kasi ako mapagkaabalahan kung ano-anong mga naiisip kong gawin na naman, aalis na naman, gastos, alam naman natin dito sa Manila, bawat labas mo, bawat kilos mo, gastos, manahimik na lang ako dito sa bahay at mag-ayos-ayos. At saka ito naman talaga ang realidad sa buhay, hindi naman palagi, pasyal-pasyal lang, hindi naman palagi, naandun tayo sa mga magagandang lugar. We also have to keep up with the challenges na ang paligid mo hindi naman perpekto, ang buhay natin hindi naman perpekto. Pero sa totoo lang, yun ang pinakamagandang part, yung magkaroon tayo ng ganitong opportunity para matuto, ma-expose sa mga little things, little challenges wherein we can show kung paano tayo mag-a-adapt at paano natin i-fix yung ating paligid. Yung ganitong mga situations kasi ang favorite part ko. Yung mag-uumpisa kang mag-build, mag-create sa bagong paligid. Sa ganitong klaseng trabaho kasi natin mga sangkay, palipat-lipat pa tayo, depende kung saan ang project natin, depende kung nasaan ang business natin, at depende kung nasaan yung loob natin. At depende na rin sa mga circumstances given. Along kasi sa journey natin in creating kung ano man yung mga gusto nating i-create at gusto nating i-achieve sa buhay, meron talagang mga twists at mga turning points. Merong umpisa at natatapos din at some point. I move from one place to another, depende kung nasaan ang opportunity at depende rin sa pagkakataon. But as long as we know kung ano talaga ang mga gusto natin at kung passion mo naman talaga yung ginagawa mo, actually kahit mabigat, magaan para sa'yo. Pero ang mga magagaang bagay kung hindi mo naman gusto, nagiging mabigat talaga siya. Pero yung ganitong mga basic activities ay naku mga sangkay. Hindi pa ako nag-aaral, ito na yung gawain namin. Parang nagbabahay-bahayan lang, o diba? Alam nyo ba mga sangkay, ang isa sa natutunan ko ay ang tinatawag na self-conditioning ng mental state natin. Ang isip kasi ng tao, meron siyang sariling ugali. Yun yung tinatawag na conditioning. Nagiging default siya upon growing up. So habang lumalaki ka, nagkakaroon siya ng mga habit na hindi natin actually namamalayan. Yung tinatawag na nakasanayan or tinatawag din nilang subconscious sa psychology. So the more na ginagawa mong isang bagay or the more na iniisip mo, unti-unti, nako-condition yung utak mo to behave in such a way or to think in such a way. So kung ano yung hobby mo, pumapasok yun sa subconscious at nagiging kasanayan na rin ang isip mo. So kung paano ka mag-isip at kung paano ka gumalaw, ay nakadepende yun sa default mo or habit ng utak mo. And we don't have a total control over it all the time. And most likely, magmamanifest na lang siya sa actions natin. So ganun nga, nagiging attitude na rin. So masasabi kong very powerful talaga yung habit or kung ano yung activity ginagawa natin or kung paano tayo napapractice through mga small activities. So yung mga nakakagawian natin, mga kilos natin araw-araw, yun yung nagiging wiring natin for long term. Nagkakapatong-patong yan. So kung anong habit mo, yun ang nagiging default. So yung paulit-ulit kong pag-create, yung paulit-ulit kong pag-build, yung paulit-ulit kong pag-transfer ng mga locations base sa kung saan yung aking opportunities or hanap buhay. Na-practice ko siya mga sangkay, yung pag-analyze sa paligid, pangalawa, yung pagplano kung ano yung gagawin, yung pag-design kung ano ba talaga yung gusto ko.
and doing little steps. So, kapag meron tayong ganong nakaprogram na sa isip natin, madali na lang yung lahat. Kapag kagagawa ko ng mga decisions, ang ginagawa ko, nag-hibernate muna ako to give it a time para makapag-isip over and over. Kumbaga sa computer, nag-enter muna ng program. Yes, dapat nakaprogram din ang isip natin sa kung ano yung mga gusto nating gawin. Alam kasi natin may mga problema, challenges na mga darating. So, at least meron na tayong guide. So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo mga sangkay, mga ganong moments ko. At eto na nga, naghalo na nga ako ng semento kasi nga, lalagyan natin ng hollow blocks yung awang doon sa ilalim ng hagdan. Kumuha lang ako ng konting semento, pagkatapos ay kumuha din ako ng mabuhangin kasi ito ang panlalagay natin. Minekos-mekos ko lang na naman hanggang sa mahalo na siya. Ayan, para na siyang nag-uumpisang maghitsurang chocolate cake. Nilalagyan-lagyan ko rin ng tubig. Hindi ko lang masyadong dinadamihan kaagad para hindi naman siya kumalat. Masikip lang kasi yung spot ko, kaya kontian lang muna natin yung halo. Sapat-sapat lang. Nung bata pa ako, naalala ko talaga, naglalaro kami ng ganito. Ang ginagamit namin yung putik, binabasa-basa namin ng tubig. Tapos kunyari, naghahalo na kami ng semento. Pag uwi ko, sobrang dumi ko. At least very thankful ako nung mga kapanahonan namin kasi hindi pa uso ang cellphone. So ang daming mga activities na nagagawa. Laro lang namin pero maraming natututunan. At least ngayon nag-i-enjoy pa rin ako. Para pa rin ako naglalaro kasi konti lang naman to. Hindi ko na inaabala yung mga workers kasi mga busy din naman sila. At least mas malaki yung mga accomplish nila kapag ka doon lang sa site. Ito naman kayang-kaya naman natin. Tamang nagmumukbang din ako para matunaw naman yung kinain. Alams na, dito tayo. Ang kagandahan nito, hindi ko na kailangan mag-gym kasi dito pa lang halo dito, halo doon, buhat dito, buhat doon. Yung mga tamang lang, activities na may benefit pero pinagpapawisan din naman. Every time na makikita mo yung ginawa mo, matutuwa ka pa, ma-appreciate mo. Sometimes we should do the talk, hindi yung puro lang tayo utos. So this is real life, this is real me. Ito talaga ang reality ng buhay. So kung ano man yung achievement na ma-achieve ko at ano man yung mga benefit na makuha ko, dahil yon sa pagtsatsaga lang din mga sangkay. Hindi tayo anak mayaman. At hindi ko ikinahihiya yon. Pero ang mahalaga, alam ko sa sarili ko, kahit saan ako ilagay, kahit saan ako magpunta, I can start given whatever circumstance. Ang tawag doon, adaptability. And when I start working, ang tawag ko doon, creativity at initiative. Kagaya nga ng palagi kong sinasabi, hindi naman sa lahat ng bagay pera ang basihan. Hindi naman lahat ng bagay kailangan mong bilhin. Yung iba, kailangan mong mag-spend ng time mo. Kailangan mo lang mag-spend ng effort. Kailangan mo lang mag-spend ng energy. But then, I am not taking for granted yung aspect ng financial. Lahat talaga mayroong gastos. Alam natin yan. At tanggap natin yung ganong sistema. At kagaya yung mga sangkay, pinagdaanan ko rin lahat yan, yung mga financial struggles na yan. In one way or another, paulit-ulit pa rin dumadating yan sa buhay natin. Pero ang mahalaga, alam naman natin sa sarili natin that money comes and go. Kikitain at kikitain natin ang pera. Kung ano mang mga kaparaanan, pwede rin nating mapag-usapan yan dito sa ating vlogs. Minsan nagsisingit din ako ng mga business ideas, mga practical things kung paano rin ako nag-umpisa kagaya nyo, kagaya ng iba. But for now, mas gusto kong ipakita sa inyo yung practical at yung real life story. Kung paano nababasa at nadudumihan yung kamay ko. Kesa sa magpaka-motivational speaker ako sa ngayon, kung paano kumita ng milyon, how I earn my first million, how to earn really big time. So very awkward naman yung ganon, di ba mga sangkay? Yes, marami akong napapanood na mga ganong parang nagsulputang mga kabuti tapos magtuturo sasabihin, madali lang kumita ng pera. Gawin nyo lang yung ganito, gawin nyo lang ng ganon. Sa real life, hindi ganon mga sangkay. It all comes from hard work, learning, at kapag ka na-master mo na, saka mo lang ma-achieve yung totoong financial freedom. Mayroong ladder ang pag-achieve ng mga goals mo. At kung gusto mong makarating sa tuktok, kailangan mong dumaan sa mga hagdan-hagdan na yan. It takes planning, decision, and action. At habang nasa proseso ka, nakakapagod, nakakabagot, at talagang nakaka-discourage yung mga problema.
At isa sa basic advice na iiwanan ko sa inyong mga sangkay is yung patience at yung habit. Gawin nating habit sa mga maliliit lang natin na mga gawain kung ano man yung mga dapat nating matutunan. Thank you for watching, mga sangkay.